ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa insidenteng ito, pinagtulungang tabuyin ng dalawang barko ng China ang barko ng Philippine Coast Guard. Dahil sa kanilang pagka-agresibo ay sila pa mismo ang nagbanggaan. Makikita ang damage sa unahan ng barko. Patunay ng tindi ng salpukan ng dalawang barko ng China. Kahit nga mga maliliit na bangka ng kababayan nating mangingisda ay hinaharas, tinataboy at pinagbabawalang mangisda sa sarili nating karagatan. Dahil sa lumalakas na puwersa ng China sa West Philippine Sea, nagpapalakas na rin ng puwersa ang United States sa rehiyon at nagpapractice kung paano palubugin ang mga barko ng China. Ngunit alam nyo ba, hindi lang sa karagatan ng China makikita ang mga barko, kundi pati sa disyerto. Ito ay kuha sa satellite images ng Taklamakan Desert sa China. Kung mag-zoom in tayo ay makikita natin ang istruktura na parang isang aircraft carrier. Ang aircraft carrier ay mga dambuhalang barkong pandigma kung saan lumilipad at lumalapag ang mga fighter jet. Ngunit napansin ng mga eksperto na ang tila aircraft carrier na ito sa disyerto ay hindi kahawig sa tatlong existing aircraft carrier ng China. Bagkos kahugis daw nito ang aircraft carrier ng United States na Gerald R. Ford. Sa hindi kalayuan ay makikita rin ang isa pang istruktura at kahawig daw nito ang guided missile destroyer ng Amerika, ang Arleigh Burke class, which is ito ang pinakamarami na destroyer na currently in service sa US Navy. Makikita rin sa disyertong ito ang isa pang tila aircraft carrier na nakapatong sa riles. Kung ating titingnan, ang Taklamakan Desert ay napakalayo nito sa karagatan. Kaya ang malaking tanong, bakit may mga tila barko sa gitna ng disyerto ng China? At bakit tila kahawig ito ng mga barkong pandigma ng Amerika instead ng mga warship ng China? Let's say China. Well, sasagutin na natin agad. Ang mga istrukturang ipinakita namin ay hindi totoong mga barko. Ito ay mga mock-up lamang at ang lugar na ito ay ginagamit ng China bilang target practice o isang military test site. Sa madaling salita, gumawa ang China ng basic replica ng mga barkong pandigma ng United States. Inilagay o itinayo nila sa disyerto upang makapag-practice sila kung paano targetin, wasakin at palubugin ang mga warship ng Amerika. Ang paggamit ng China ng mock target sa disyerto ay hindi na bago. Noong 2013 pa lamang nadiskubre na sa satellite imagery ang mock-up ng US aircraft carrier sa Gobi Desert sa China na kalaunan ay tinarget ng missile sa kanilang military exercises. Sa nakalipas na 2 dekada, naging pangunahing prioridad ng Beijing ang pagpapalakas ng kanilang Navy. Sa kasalukuyan, 3 na ang kanilang aircraft carriers, ang Liaoning, Shandong at Fujian. Ayon kay President Xi Jinping, ang modernisasyon ng Navy ay hindi lamang tungkol sa militar, kundi simbolo ng resurgence o pagbabalik ng dating lakas ng China matapos ang pananakop ng mga dayuhan sa China mula 1840 hanggang 1949. Tonight, some disturbing new satellite images show that the Chinese military has been using mock-ups of U.S. warships for target practice. Bilang paghahanda, nagtayo ang militar ng China ng mga target na kapareho ng hugis American aircraft carrier at iba pang U.S. warships sa Taklamakan Desert na nakita sa satellite images ng Maxar, isang U.S. space technology company. Sinasabing ang pangunahing layunin ng mock-ups ay hindi simpleng pagsasanay, kundi bahagi rin ito ng pagpapalakas ng puwersa ng China laban sa United States. Ayon sa mga satellite analysis, dito tinetest ng China ang kanilang anti-ship ballistic missiles. Ginagamit din nila ang mock-up targets para i-refine ang image recognition technology ng kanilang missiles upang matarget ng tama ang partikular na bahagi ng barko ng US. Mapapansin din na ang ilan sa mock-ups ay nakalagay sa rail tracks. Ito ang dahilan kaya nakakagalaw ang mock-ups para sa mas realistic na pagsasanay. Sa ganitong paraan, nasisimulate ng China ang possible na galaw ng totoong barko at mapagpraktisan ang pag-target nito. Gayunpaman, may mga limitasyon ang ganitong setup dahil hindi nito ganap na kayang gayahin ang kondisyon ng dagat o epekto ng panahon. Sa kasalukuyan, ganito na ang itsura ng mga mock-ups sa Taklamakan
Arakan Desert. Wasak at tadtad na ito ng bala. At sa ibang test site sa disyerto na ito, makikita natin tumatama ang missile sa kanilang target. Para sa China, ang pagpapalakas nila ng hukbong dagat ay bunga ng kanilang ambisyon na tiyakin ang seguridad ng kanilang mga karagatan. Ngunit habang tumitindi ang kanilang agresyon, lumalaki rin ang pangamba na hindi lang dagat kundi pati kapangyarihan at kalayaan ng mga karatig bansa ang nais nilang kontrolin. Mga kaasam, sa tingin ninyo, handa ba ang Pilipinas kung sakaling lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea? This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!